Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. Title, Dilima na imbierna sa pagdulog ni VP Sara sa Korte Suprema. Hindi nagustuhan ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima ang naging hakbang ng kampo ni Vice President Sara Duterte na dumulog sa Korte Suprema sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment proceedings sa Kamara. Kinumpirma ni Atty. Michael Powa na naghain sila ng petition for certiorari and prohibition na layong questionin ang umano'y pagsunod sa tamang proseso ng House Committee on Justice. Ayon kay Powa, sabi niya, to be clear, this is not about avoiding the process. This is about ensuring that the process itself complies with the Constitution. Ngunit, tila hindi kumbinsido si De Lima sa paliwanag na ito. Sa kanyang social media post, marinyang tinuligsa ang pagdulog sa Korte Suprema. Ito ang payag ni De Lima. Akala siguro nila yung SC ay Sara's Court na pwede nila laging takbuhan para pagtakpan ang kaduwagan at pagtakas sa pananagutan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang deliberasyon ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay VP Sara habang inaantabayan din ang maging tugon ng Korte Suprema sa inihain na petisyon. Okay, so galing SC, Sara's Court daw. But kanina may nabasa akong post ni Derto sabi niya, di ba, De Lima, early this year, nag-file ka rin ng petisyon sa Supreme Court, tumakbo ka rin, nagsumbong ka rin sa Supreme Court. Dalawa sila ni Congressman Edgar Erese plus itong si De Lima, nag-file ng petisyon questioning yung unprogrammed allocation sa budget ng 2026. So, ibig sabihin, ang Supreme Court, De Lima's Court. Dahil nagsumbong si De Lima eh. Bakit? Hindi ba pwedeng magsumbong din si VP Sara? Baka natatakot sila, itong mga kongresista, baka ma-strike to na naman sila ng Korte Suprema. Kasi ang inireklamo, fishing expedition. Yung na kakaunti o kakapiranggot o kay walang ebidensya o kakunting ebidensya na present ng mga complainants, parang pilit nilang dinadagdagan para mas malakas ang impeachment pag-akyat sa Senado. Yan ang naintindihan ko. Kaya, nagsampa ng petisyon. Ito ngayon, 2 petisyon na yan. Una, yung grupo ni Atty. Israelito Torion. Pangalawa, ito na mismo si VP Sara. Tinatawag nilang duwag daw si VP Sara. Well, sige lang. Duwag kung duwag. Ang importante, yung pagsasampa ng petisyon sa Supreme Court ay karapatan ng bawat mamamayan. At si VP Sara, bilang mamamayan, karapatan niya walang paglabag sa konstitusyon o sa batas ang magsumbong sa Korte Suprema. Yun ang aking pananaw. So kung wala kayong dapat ikatakot, mga honorable congressman, ituloy nyo lang ang inyong hearing. Samantala, hintayin namin yung aksyon ng Korte Suprema sa 2 petisyon na isampa na nila. So, wala pa naman. Di tuloy ang hearing. April 14, may hearing. Basta itong April, 2 ata at meron pa sa Mayo.
Ang alam ko, 3 hearing pa. Ituloy nyo. Hindi naman kayo pinapatigil ng Korte Suprema. Habang walang TRO ang Korte Suprema, ituloy ninyo. Walang nagbabawal sa Committee on Justice. Di ba? Ang kampo ni BP Sara, granting na matagal ang action ng Supreme Court, itong petition na ito, di, haharap ang legal team, o si BP Sara na mismo, haharap na sa trial. Wow! Again, how many years ago? 2001 ata? O year 2000 to 2001, yung impeachment trial ni dating Pangulong Estrada, napaka-exciting manood. Mga balitaktakan nila doon. Maalala ko, ang defense counsel ni President Estrada noon is retired Justice Cuevas. Ang galing. Parang Estelito Mendoza. Ay di, kasama rin ata si Estelito Mendoza noon. Ang sarap makinig sa mga cross-examination. Kaya ako excited na ko. Gustong-gusto ko matuloy ang impeachment trial dahil lalong mabubuking ang kakulangan ng ebidensya ng prosecution pag matuloy na ito. I tell you. Lalo na kung si Madriaga na yan ang ihaharap nila. Ngayon pa nga lang doon pa lang sa Committee on Justice na deliberation, kine-question na ni Congressman Attorney Rufus Rodriguez yang Madriaga na yan, na sabi niya, polluted source. Why should we pay attention to him? Kaya lang, ang mga kasama niya, hindi. Credible yan. O, di, sige. Credible kung credible. May nabasa akong post noon na pati ata daw si ex-Senator Trillanes magtitistigo rin. O, sige. Nakaka-excite yan. Magtitistigo si Trillanes sa Senado. Interpellate siya ni Senator Marcoleta, Senator Cayetano, dalawang Cayetano, Senator what's this? Escudero. Mapapahiya lang sila. So, relax lang po kayo, Congresswoman De Lima. Karapatan ni BP Sara na dumulog sa Korte Suprema. Meantime, ituloy nyo lang ang inyong hearing. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ang among ginahatagan og yero. So mag-atop na ni siya karon. So mo na niya ang iyang pag-aatopan. Ano niya ang gipa tukod nga iyang atopan. O karon humanagyod sa pag-atop ang among nahatagan sa yero. Humana niya og atop iyang balay. Sa Ginoo sa nagtabag sa sing o nagtabag sa
sin di palit ko atong busot na tulo na kayo. So salamat kayo sa nagatag sin kay na isda na gid akong atop tanan. Di na ko muna kaya akong sinapulian nagbago. So salamat kayo. Salamat kayo.